From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Sinabi dito sa banal na kasulatan, dahil si Pablo ay alagad ng Diyos, pinahiran siya nung panahong yon, ipinadala siya, at ang dahilan kung bakit ipinadala siya, upang ang mga hentil na nasa kadiliman, nasa kaharian ni Satanas, kasalanan, at lahat po ng hindi magandang gawa ng masamang espiritu, napasukan ng tao, wala siyang kapangyarihang makalabas, pagka nagpapadala ang Diyos ng kanyang alagad, upang ang mga tao, ang dahilan ay upang ang mga tao makalabas sa kaharian ng kadiliman na yan. At upang sila ay tumanggap ng mga ipinangako ng buhay na Diyos. Alam ninyo, hindi po ang demonyo ang gumawa sa tao. Ang Diyos ang gumawa sa tao. Kaya mahal ng Diyos ang tao. Ngunit alam na natin ang istorya kung paano ang tao ay napahamak. Nilinlang ng dyablo, ginamit ang kanyang sariling freedom of choice upang siya ay makapasok sa kasamaan, kasalanan, kamatayan, karamdaman, karukhaan, at lahat ng kasamaan na ibig ng diablong mangyari sa tao. Ngunit alam natin ang istorya na hindi pa tapos ang Diyos sa tao kahit siya ay napahamak. Kaya't pumunta rito si Jesus Christ. Nung pumunta siya rito, ipinadala siya ng Ama at nagkatawang tao, pinako sa krus. Yun po ang pinakamalaking milagro. Bakit? Sapagkat nung siya pinako sa krus at tumulo ang kanyang dugo, nabuhos ang kanyang dugo, nabubo ang dugo ng ating Panginoon. Yun na po ang panimula na ang dyablo ay naging talunan sa harap ng Diyos. Sapagkat ang dugong yon ang pambayad sa ating pagkakaalipin. Ibinayad yon sa ating mga kasalanan. Nung binayaran ang ating kasalanan at tinapos ng Panginoon, kaya sa krus sinabi niya, it is finished, tapos na. Ang ibig sabihin, ang misyon ko sa pagpunta rito ay tapos na. Ang tao ngayon ay maaari nang lumabas sa kaharian ni Satanas at pumasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan po ninyo mga kapatid, nung ang tao ay napasok sa kaharian ni Satanas, sa kaharian ng kadiliman at kasalanan, it is by his own choice that he went and was deceived by the devil. Ito ay sariling kalooban ng tao sa pamamagitan ng pagkalinlang. Noong ang Panginoon ay dumating dito, nangaral siya, sinabi niya sa mga tao, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na.
Ngayon, sa huling araw, pinadala ako ng Panginoon. Ano po ang mensahe ko? Ang mensahe ko, matuwa kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay naririto na. Ang ibig sabihin niyan, nung sinabi ng Panginoong tapos na sa krus ng Kalbaryo, ang ibig sabihin, nabayaran ko na ang kasalanan ng tao. Ang tao ngayon, sa pamamagitan din ng freedom of choice, sa pamamagitan ng inyong sariling pagpili, maari na kayong lumabas sa kaharian ng kasalanan, sa kaharian ni Satanas, sa kaharian ng kadiliman, at maaari na ninyong pasukin ang kaharian ng Diyos. Nasa kaharian ng Diyos ang kagalingan, nasa kaharian ng Diyos ang kaligtasan, nasa kaharian ng Diyos ang pagpapala, nasa kaharian ng Diyos ang kaliwanagan, nasa kaharian ng Diyos ang kasaganaan. Ngunit mga kapatid, kailangan gamitin po natin ang ating power of choice in order to enter into that kingdom. As we have used our power of choice to follow the devil, it is also by that power of choice that we can follow God and enter into His kingdom. Sapagkat ang Diyos ibinigay sa atin ang kapangyarihang yan. Kaya po sa pangangaral, hindi pwedeng pilitin ang tao. Dapat ang mangaral lamang siya, makikinig ang tao, ngunit ang desisyon ay nasa tao. Kung tatanggapin ba niya, susundin niya, papasok ba siya, o itatakwil niya ang kalooban ng Diyos. Ngayong gabi, ako'y nangangaral to persuade you, not to force you, but to persuade you. Not to force you, but to persuade you and to tell you and to influence you through the words of God na mas magandang sumunod sa Panginoon. Kasi nalin lang po ang tao. Sinabi ng demonyo, kahit sa mga anghel sa langit, nung sila ay nagrebelde sa kaharian ng Diyos doon at sa kanyang trono, sinabi niya sa mga anghel, na wala tayong kalayaan sapagkat napapailalim tayong palagi sa mga kalooban ng Diyos. Siya palagi ang ating sinusunod, siya palagi ang ating sinusunod. Sinabi ni Satanas, kung tayo ay maaalis sa pamamahala ng Diyos, tayo ay tunay na matatawag na may kalayaan. Sumunod ang mga anghel. 1/3 of the angels of heaven were deceived by Satan, thinking that when they follow Satan, they will have eternal life. They will have the life that Satan has promised to them. Ngunit nang sinunod nila si Satanas, itinapon sila sa lupang ito. May nagtanong sa akin at sinabi, Pastor, kung ang Panginoon po ay mabuting Diyos, bakit napakarami ng paghihirap? Pastor, kung ang Panginoon po ay mabuting Diyos, bakit napakarami ng mga paghihikahos, kalungkutan, mga karukhan, pain, suffering, death? Pupunta ka ng hospital, nandoon ang may mga karamdaman, hindi makatayo, mga kapatid. Written all over their faces is the face of pain and misery and death. Punta ka naman doon sa sementeryo, nandoon naman mga tao, nag-iiyakan ng dahil nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Sinasabi ng isang tao, kung ang Diyos ay mabuti, bakit namatay ang anak kong pinakamamahal, nasagasaan siya? Yung isa naman sinabi niya, kung mabuti ang Diyos, bakit ang anak ko na inaalagaan ko, na aking dinadalangin, bakit siya ay ni-rape ng mga drug addict at pagkatapos pinatay pa? Eto mga kapatid ang katanungan na malimit itanong sa akin. Ano ang kasagutan ko sa lahat ng ito? Eto mga kapatid, pakinggan nyo. Sinasabi ko sa aking pangangaral, yan ang resulta ng tao sa kanyang pagsunod sa demonyo. Yan ang resulta, pain, suffering, and misery. Kaya ang Diyos nagpadala naman ng kanyang mga banal na kalooban, mga mangangaral tulad nitong nangangaral sa inyo, upang himukin kayo at sinasabi sa inyo, hindi kayo mapapahamak kung kayo ay mananampalataya, kung kayo ay susunod sa Diyos, kung kayo ay magpapailalim sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan, hindi kayo mapapahamak, kundi kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah!
Kaya sinabi niya sa John chapter 10 verse 10, the thief came forth to steal, to kill, and to destroy. Pumuntang magnanakaw dito upang magnakaw, pumatay, pumuksa. Ngunit sinabi ng Panginoon, ako'y pumunta rito upang sila'y magkaroon ng buhay, buhay na may kasaganaan. Hallelujah! Hallelujah! Pinabayaan ng Diyos ang rebellion ni Lucifer na naging Satanas. Pinabayaan niya, hindi niya pinigilan dahil yun ang kanyang pinili. Pagkatapos nung siya ay bumagsak dito, eto na nga mga kapatid, ang dala ng mga anghel na ito sa pagsunod kay Satanas, puro kasiraan sa mundo. Nang dumating na tayo sa lupang ito, ipinanganak sa pamamagitan ng ating unang magulang, kay Adan at kay Eva, sa atin ipinagkatiwala ang napakagandang sanlibutan na ginawa sa mga kamay ng Diyos. Kaya ginawa po ang sanlibutan muna at ang lahat ng naririto, lahat ng hayop, lahat ng bundok, lahat ng lupa, langit at lupa, ginawa muna bago ginawa ang tao, sapagkat ito ay iririgalo ng Diyos sa tao na hindi na niya siya bibigyan pa ng problema kung ano ang kanyang kakainin, kung ano ang kanyang isusuot, kung ano ang kanyang magiging buhay. Sapagkat nung ginawa ng Diyos ang tao, ang lahat ng ito ay naririto na. At sinabi niya, ikaw ang aking anak na may-ari ng lahat ng mga bagay na ito. Ikaw ang aking magiging katiwala. Kaya tayo walang kamatayan, walang karamdaman, walang karukhaan, walang kadiliman, walang kasalanan. Ngunit tingnan ninyo, nang pumasok na naman si Satanas sa buhay ni Adan at ni Eva at nilinlang sila. At sinabi niya in other ways, follow me because you will have a good life. Satan was literally saying that to Adam and Eve. Sinabi ni Satanas kay Eva at kay Adan, kung kayo ay susunod sa Diyos, marami siyang itinatago sa inyo. Hindi maganda ang pagsunod sa Kanya. Nalinlang ang ating unang magulang, sinunod nila ngayon si Satanas. Tingnan ninyo, eto na ang resulta ngayon. Kamatayan, karamdaman, karukhaan, kadiliman, hatred, mga pagkakaalitan, galit, patayan, rape, lahat ng nakikita ninyong yan, resulta ng taong sumunod kay Satanas at ayaw magpasakop sa kalooban ng Diyos. Ngunit nagpapasalamat ako sapagkat ang Panginoon ay pag-ibig. Hindi pa po siya tapos sa kanyang plano sa tao. Na mula noon hanggang ngayon, if you read the Bible from the Old and New Testament, I can tell you that the good news is really the good news. The Word of God is really good news. Why? From the Old to the New Testament, this all prove that God is love. Itong Diyos na aking ipinapangaral, na kung saan tumalikod si Lucifer, at pinangakuan niyang susunod sa kanya may magandang buhay, ang resulta ay kasiraan, kasalanan, kamatayan. Ngunit ngayon napakita nang dumating si Jesus Christ dito, tinuruan tayo ng isang leksyon na dapat nating sundin ang Diyos. Hindi sa pilitang pagsusunod, hindi pagsusunod na napilitan, kundi isang pagsusunod na may pag-ibig. Sino pong example natin? Ang ating Panginoong Jesucristo. Nang siya'y pumunta rito, nagkatawang taong tulad natin, hindi po siya pinilit upang sumunod sa kalooban ng Ama. Ang ating Panginoon bilang example, sumusunod sa Ama sa bawat araw. Ipinapakita niya sa mga taong nalinlang. Tingnan ninyo, pagka ang taong tulad ko, sumusunod sa Diyos at sa utos ng Ama at sa kalooban ng Ama, hindi siya mapapahamak. Tingnan ninyo ako, susunod ako. Kahit ikamatay ko pa, kahit ako na lang mag-isa. Iniwan na siya ng lahat. Inusig siya ng lahat. Pagkatapos itinakwil siya ng lahat. Sinabi ng Isaiah 53, walang nagmamahal sa Panginoon. Iniwan siya, dinuraan siya, pinersecute siya, inusig siya, nilait siya. Ngunit hindi siya umalis sa kanyang paglilingkod sa Ama. Hindi siya umalis sa kanyang pagpapasakop sa mga kalooban ng Ama. Pinakita niya sa atin na ano man ang gawin sa iyo, pagka ikaw ay nagpasakop sa Diyos, hindi ka mapapahamak. Hallelujah! Nang dahilan sa kanyang pagsunod sa Ama, lahat ng kaibigan niya nawala. Lang dahilan sa kanyang pagsunod sa Ama, ang lahat ng kanyang mga ari-arian nawala. Nang dahilan sa kanyang pagsunod sa Ama, dinakip siya at ipinahiya siya.
Nang dahilan sa kanyang pagsunod sa Ama, mga kapatid, binutungan siyang koronang tinik. Nang dahilan sa kanyang pagsunod sa Ama, pinako siya sa krus, nilait, inusig. Nang dahilan sa kanyang pagsunod sa Ama, namatay siya. Ngunit itong lahat ipinakita ng Panginoon sa atin. Kahit mangyayari sa iyo sa buhay na ito, huwag kang mag-alala sapagkat ang Diyos ay nasa sa iyo pa rin. Hallelujah! Tingnan ninyo, nung siya'y namatay, ang pinakamalaking trahedya na magaganap sa isang tao o mangyayari sa isang tao, marahil ay ang kamatayan. Siguro ang tragedy na ikaw ay magiging dukha, pagiging mayan, malaking tragedy na yon. Ngunit pwede mo pang kumpunihin yon. Siguro ang mahiwalay ka sa iyong mahal sa buhay tulad ng mag-asawa kayo, ngayon nagka-differentiate, nagkahiwalay kayo, malaking tragedy na yon. Ngunit ang pinakamalaking tragedy, yung kamatayan ng isang tao. Ito ang nangyari kay Jesus Christ. Ibinigay niya kanyang buhay nang dahil sa pagsusunod sa Ama. Hindi siya pinatay ng dahil sa siya'y tulisan. Hindi siya pinatay ng dahil sa siya'y rapist. Hindi siya pinatay ng dahil sa siya'y drug lord. Hindi siya pinatay ng dahil sa siya ay masamang tao. Pinatay siya ng dahil sa siya ay naglilingkod na matuwid sa Ama. At ipinako siya sa krus ng dahil sa mga bagay na yan. Ngunit pinakita ng Panginoon sa atin na pagka kayo ay sumusunod sa Diyos at ipinapako kayo sa krus ng dahil dyan, bubulungan kayo ni Satanas at sasabihin sa inyo, tingnan ninyo, mula ang kao ay naglingkod sa Panginoon, nangyari ng lahat ng bagay na ito sa iyo. Naku, inusik ka, lahat ng mga kaibigan mo, wala na. Pagkatapos mamamatay ka pa ng dahil sa iyong paglilingkod sa Kanya, huwag kang mag-alala. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, He owns everything. Hallelujah. He owns the heavens and the earth. He owns all the silver and the gold. He is the God of life and He is the God of death. Even in death, Jesus Christ was victorious. Akala ng demonyo sa kamatayan, talo na niya si Jesus Christ. Ngunit nakalimutan niyang sinabi ng Panginoong prediction nung siya ay naririto pa't hindi pa ipinako sa krus. Anong sabi niya sa mga Hudyo na nilinlang ni Satanas nang dahil sa sila ay nabulagan, hindi na nakilala ang prinsipe ng kanilang kaligtasan? Jesus Christ told them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. They did not understand that He was talking about the temple which is His own body. Hindi na naunawaan ang templong sinasabi ng Panginoon ay yung palang sarili niyang katawan. Hallelujah! Ginibangan nila, ipinako nila sa krus. Ngunit tingnan ninyo kung anong nangyari. Sinabi ng banal na kasulatan, nung siya ay inilibing na, after 72 hours, bago dumating ang 72 hours, bago dumating ang 3 araw, hallelujah! Anong nangyari? Si Jesus Christ ay bumangon mula sa mga patay. Hallelujah! Hallelujah! Nasa Israel ako noong November. Pumila ako doon, mga kapatid, sa original na lugar na kung saan ang Panginoon ay lumakad na pinapasa ng kanyang krus na tinatawag na Via Dolorosa. Nandun ako at nakita ko yung mga tinik, mga kapatid, ng mga tinik na tinatawag na Jerusalem thorn na ipinutong sa kanyang ulo. Ang tataas na parang mga tinik ng suha at ang tigas, mas matigas pa roon. Iyon ay ipinasok sa kanyang ulo, mga kapatid, at talaga nagkadugo-dugo ang kanyang noo. Lahat. Pagkatapos nakita ko kung saan siya lumakad, doon sa Golgotha, kung saan siya nanalangin. At sumakay ako ng bangka kung saan siya ay sumakay din kasama ng mga apostoles doon sa Sea of Galilee. At pagkatapos pinasok ko ang tinatawag na kung saan siya inilibing. Pumasok ako roon. Pumunta kami doon. At sa kanyang libingan na original, nakasulat sa ibabaw nito, kung hinahanap mo si Jesucristo na anak ng Diyos, wala na siya rito sapagkat siya bumangon mula sa mga patay. Hallelujah! Kaya tingnan ninyo, ipinakita ng Diyos sa atin, anuman ang mangyari sa iyo pagka naglilingkod ka sa Kanya, huwag kang mabahala. Sapagkat kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay.
Tinatawag niya si Satanas. Si Satanas ay talunan. Kaya pagka anak ka ng Diyos, sinusig ka, hindi ka na nalulungkot pa. Sapagkat sinabi ni Jesus Christ, "Blessed are you when men shall persecute you and do all manner of evil against you. For my sake, blessed are you." Anong sinabi niya? Magsaya kayo pagka kayo ay inuusig. Di ba ang natural na reaksyon ng tao pagka siya ay nasa problema at pag-uusig, kung wala pa ang Diyos sa kanya, siya ay malulungkot, iiyak. Pagkatapos, mga kapatid, mawawala ang kanyang kagalakan. Pagkatapos, mga kapatid, siya ay iiyak at mawawala ng pag-asa. Di ba yun ang natural na reaksyon? Pagkatapos, sasabihin ni Satanas, matutuwa si Satanas sa iyo, "O, tingnan mo, ako ang hari ng iyong buhay. Kung gusto kong malungkot ka, uusigin lang kita, lulungkot ka na. Kung gusto kong iiyak ka, kukunin ko lang yung bigas mo, iiyak ka na." Kontrolado tayo ni Satanas, tayo'y naging doormat ng Diablo nang dahil sa mga bagay na ito. Ngunit, ang magandang balita narito, hindi na tayo magiging doormat ni Lucifer at ni Satanas. Sapagkat pumunta ang Panginoon dito, ano man ang inyong buhay ng dahilan sa paglilingkod, huwag kayong mabahala, ang Panginoon ay nasa sa inyo. The Lord is with you. Hallelujah! The Lord is with you. Everybody says, "The Lord is with me." Ano man ang mangyari? Ano man ang mangyari? Hindi ako mababahala sapagkat ang Diyos ay nasa sa akin. Umiyak si Mary at si Martha. Umiyak sila. Sinalubong nila ang Panginoon. Sinabi ni Mary, "Panginoon, kung nandito ka sana, hindi mamamatay ang iyong kaibigan na aming kapatid, si Lazaro. Kung nandito ka sana, hindi siya mamamatay." Umiyak si Martha. Sino nga naman hindi iyak pagkakamatayan ang pinag-uusapan? Ngunit sinabi ng Panginoon, yan ay tinalaga ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Martha, Mary, maniwala ka. Maniwala kayo. Ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ang sumusunod sa akin, kahit siya'y patay, mabubuhay siyang muli. At ang mga buhay na sumusunod sa akin ay hindi na magkakatikim pa ng kamatayan. Wow! Those God statements of the Lord, as I am just imagining it, brought so much hope into the hearts of Mary and Martha, who was full of sorrow because of the death of their only brother, which is also the friend of the Lord Jesus Christ. But Jesus Christ dispelled all the sorrow and the darkness that is looming upon them when He said, "I am the resurrection and the life. They that followed after me, though they are dead, yet shall they live again. And those that followed after me and are alive will never taste of death." Etong mga pananalitang ito ang siyang makapagbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga anak ng Diyos, anuman ang iyong mga dinaranas sa mga sandaling ito. Si Satanas talagang napakasama. Biro ninyo, mananalangin ka. Dadalangin ka, sasabihin, "Panginoon, tulungan mo po ako sa aking kahirapan at karukhaan." 1 taong ka nang dumadalangin. Habang dumadalangin ka, yung utang mo lalong dumadami. Lalo kang bumabaon. Noon, ang utang mo, parang kumunoy hanggang dito pa lang. Dumalay ka, "Panginoon, alisin mo po ako sa kumunoy ng aking mga utang. Bigyan mo po ako ng paraan, Panginoon." After dumalangin ka, yung utang mo hanggang dito na. Dumalay, "Panginoon, praise the Lord, tulungan mo po ako." Ngayon, mga kapatid, hanggang dito na. Hindi ka na makahinga ng dahil sa tinatawag mong, "Pastor, ako po'y baon na sa aking mga utang." Tingnan ninyo, lalapitan ka ni Satanas, pagkatapos sasabihin niya sa iyo, "Di ba dalangin ka ng dalangin? Nagpapatulong ka sa Diyos mo, tingnan mo, lalo kang nababaon sa mga pagkakautang mo. Umalis ka na riyan, hindi totoo yan." Sisirain ng demonyo ang iyong pananampalataya.
Ngunit may magandang balita. Huwag masira ang inyong pananampalataya. Gusto ba kayong tumanggap ng milagro mula sa Kanya? Gusto ba ninyong tanggapin ang milagro ngayong gabi mula sa Kanya? Mithiin ang inyong buhay, anuman physical, material, financial, spiritual, anuman ang gusto niyo ngayong gabi. Naniniwala ba kayong tatanggapin ninyo yan? Yan ang isa sa mga sikreto ng pagtanggap ng mga bagay mula sa Diyos. Tatanggapin lamang ninyo mga bagay na mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit sa pamamagitan ng pananampalataya? Sapagkat ang pananampalataya ay naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin nakikita ang Diyos. When you deal upon something you don't see, you have to use faith to receive something from that invisible thing. God is an invisible thing for us because we cannot see Him. Bible says He's a spirit. They that worship Him must worship God in spirit and in truth. Ang nananambahan sa Kanya, manambahan sa Espiritu at sa katotohanan. At sa pamamagitan ng pananampalataya mo matatanggap ang mga bagay na kinakailangan mo mula sa Kanya. Sapagkat yan ang Kanyang inutos. Kaya sinabi niya, kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang mga sumasampalataya na lumalapit sa Kanya, gagantihan ng Diyos. Hallelujah. Sinabi ng isang tao, Pastor, hindi po ako naniniwala sa mga hindi ko nakikita. Ay, hindi ko nakikita, wala yan. Hindi ako naniniwala at nananampalataya sa mga bagay niya. Nakita na ba ninyo ang Diyos? Naniniwala ba kayo may Diyos? Nakita na ba ninyo ang langit? Nakakita na ba kayo ng langit? Naniniwala kayo may langit? Nakakita na ba kayo ng bahay na ginto, pati ang daan ginto? Naniniwala kayong meron ganon? Bakit kayo naniniwala? Sapagkat sinabi ng Panginoon. At ang Panginoon ay hindi sinungaling. Kaya wag mong alinlanganin ang kanyang mga sinasabi. Kaya pag sinabi niya, pagka kayo'y humarap sa akin, pagka sinabi ko, maniwala kayo. Bakit sinabi niya yon? Bakit hindi mo dapat pag-alinlanganin ang mga sinabi ng Diyos? Sapagkat ang Diyos ay hindi sinungaling. Bakit hindi siya sinungaling? Sapagkat kaya niyang gawin ang kanyang sinabi. Bakit sinungaling ang tao? Sapagkat hindi niya kayang gawin ang kanyang sinabi. Mangangako ang iyong kaibigan sa iyo, Mare, bukas, tutulungan kita, bibigyan kita ng 5,000. Oh, sumampalataya ka sa sinabi ng pare mo. Pumunta ka sa bahay niya. Pare, yung sinabi mo, nandiyan ba si pare, Mare? Wala dito. Nandun, nagtatago lang. Bakit? Sinabi ng mare mo na wala si pare dyan. Sapagkat nang tiningnan ni pare, wala siyang 5,000 na ipahiram sa'yo. Kaya nagsinungaling siya na wala siya doon. Bakit nakakapagsinungaling ang tao? Sapagkat hindi niya kayang gawin ang kanyang sinasabi. Bakit hindi niya kayang gawin? Wala siyang kapangyarihan. Siguro may magagawa ka. Yung magagawa mo, hindi ka dapat magsinungaling sa mga bagay na dahil magagawa mo. Pero ang Diyos, yan ang kaibahan niya sa atin. Makapangyarihan siya, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kaya pag tayo ay lumapit sa Kanya, ang isang sikreto para tumanggap tayo ng mga bagay na mula sa Diyos, manampalataya kayo. Huwag mag-alinlangan sa anumang Kanyang sinabi. Hallelujah! He operates by faith. At paano ninyo makukuha ang pananampalataya? Sa pamamagitan ng pakikinig. Anong pakikinggan? Chismis? Hindi. Salita ng Diyos. Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Ang pananampalataya dumarating sa pamamagitan ng pakikinig ng mga salita ng Diyos. Sinong gustong magkaroon ng isang pananampalatayang walang pag-aalinlangan? Maniniwala kayo ngayong gabi? Sinabi ng 11:22, Mark, anuman ang inyong hingin sa Kanya, maniwala kayo na inyo nang tinanggap. Maniwala kayo na inyo nang tinanggap. Bakit, Pastor? Bakit? Sapagkat pagka pinaniwalaan mo, tinanggap mo na raw. Pagka may hiningi ka, paniwala kang tinanggap mo na. Sapagkat yung paniniwalang yon, yun na!
kahit hindi mo pa nakikita. Sapagkat ang pananampalataya, tumatawag sa mga bagay na wala, na parang nandoon na. Kayo ay sumunod sa akin. Ang pananampalataya ay tumatawag sa mga bagay na wala, na parang nandoon na. Gusto mo ng jeep? Tawagin mo na parang nandyan na. Di magtatagal, magmamaterialize sa harapan mo yan. Hallelujah! Naniniwala kayo sa mga bagay na hindi nakikita? Sa Diyos, amen? Sinabi ko sa isang tao, hindi ka pala naniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita? Sa Diyos, naniniwala ka? Hindi. Bakit? Hindi ko nakikita. Kaya, walang Diyos, sabi niya. Nakikita mo yung utak mo? Wala. Wala kang utak. Tama ba yun? Sabi ko sa kanya, wala, hindi mo nakikita yung utak mo ngayon? Hindi, wala. Hindi mo nakikita? Hindi. Edi wala kang utak. So, natauhan siya. O nga, no? Wala nga pala akong utak. Hallelujah! Hallelujah! Kaya mga kapatid, yan ang isa sa mga kondisyon kung paano tayong tatanggap mula sa Kanya ng mga bagay at maisasauli ang ating koneksyon sa ating pinakamamahal na Diyos. Maisauli ang ating koneksyon sa pamamagitan ng tulay ng pananampalataya. When you deal with God, you have to have that kind of faith. Because without faith, it is impossible to please Him. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. When we talk about faith, we always talk about hope. Pagka may pananampalataya, may pag-asa. Pagka may pananampalataya, may pag-asa. Bakit? Kasi ang time frame natin, na time frame ng Diyos, iba. Hiningi mo ngayon, kagat ibinigay ng Diyos, it will take time. Kasi ang Kanya, 1,000 taon sa atin, isang araw lang sa Kanya. Kaya pagka hiningi mo ngayon, dumating after 5 years, sasabihin ang tagal namang sinagot ng Diyos, 5 years. Sa Diyos, hindi matagal yun. Hindi nga siya kumurap na ibigay na sa iyo. Kung isusukat mo sa eternidad. Kaya mayroong pag-asa. Pagka humingi ka na isang bagay, hindi mo pa nakikita, pinaniniwalaan mong nandoon na. Anong sasabihin ng pananampalataya mo sa iyo? Anak, may pag-asa ka. Anong pag-asa? Sasabihin ng pag-asa mo, sooner or later, tatanggapin ko ang bagay na yan. With men it is impossible, not with God, for everything with God is possible. Si Abraham, 100 years old. Si Sarah, 99 years old. Dumating ang Diyos sa kanilang buhay isang araw. Sinabi ng Panginoong nagkatawang tao sa pamamagitan ng anghel, Abraham, magkakaroon ng anak si Sarah sa susunod na taon, ganitong araw, ganitong oras. Tumawa si Sarah. Tumawa ang 99 years old. Sino ng 99 years old dito? Hindi nga 99 years old tumatawa. 50 years old tumatawa na. Nung sinabi ko ang 99 years old magkakaanak, ang tumawa ang 50 years old. Bakit tumatawa ang 50 years old? Babae at lalaki. Matanda na ho kami. Hindi na ho mangyayari sa amin yan. Para na ho kaming tuyong talong. Mahirap po yan. Sa tao mahirap, sa Diyos hindi. Pag sinabi ng Diyos, paniwalaan mo, yan ay magkakaroon ng katotohanan. Woo! O, tingnan ninyo. After 9 months, si Sarah, kung balikan natin, ang 99 years old ay nagdadalang tao. Kung kayo ay nabubuhay ng mga panahong yon, siguro araw-araw bibisitahin ninyo si Mrs. Abraham.
99 years old kayo? Oo. Ako'y nagdadalang tao for the first time. Biro ninyo, nanganak ang 99 years old? Sinong may gawa nun? Ang Diyos. Sinabi ninyo, ang inyong buhay ay tulad ni Sarah. Wala na ho akong pag-asa, Pastor. I-apply nga ninyo sa lahat ng bahagi ng buhay niyo yan. Wala na ho akong pag-asa kung masenso pa, Pastor. Wala na ho akong pag-asa makapag-aral yung mga anak ko sa magandang paral. Wala na ho pag-asang kami makaahon pa sa aming pagkakabaon sa buhay na ito. Wala na ho kaming pag-asa sa mga bagay na yan, Pastor. Para kang si Sarah. Ngunit eto ang sabi ng Diyos para sa iyo. Anak, huwag kang manlupaypay. Hingin mo ang anumang gusto mo. Sinabi niya, ask and it shall be given. Knock and it shall be opened. Seek and you shall find. How will God do it? He will do it by means of a miracle. Milagro ba yung nangyari kay Sarah? Sino rito ang naniniwalang milagro yon? Kung halimbawa sa Imus, Cavite, merong 90 years old na manganganak, anong tawag niyo ron? Balitang K. Katakataka. Kamangha-mangha. Kagilagilalas. Kagulat-gulat. In other words, milagro. Hallelujah! Napaka-materialistic na lang mga tao ngayon, ayaw nilang maniwala sa milagro. Ngunit sasabihin ko sa inyo sa modernong panahon, kung hanggang ngayon, kayo ay may pananampalatayang tulad ng mga anak ng Diyos sa Old and New Testament, you will receive that equivalent of a miracle in your life. I decree it because the power of God is the same yesterday,